Biyaya ang buhay kung ilarawan ng iilan. Kalakip ng buhay na tangan at pinahahalagahan ay ang mga karapatan na hindi dapat malilimutan. Tahanan. Isa ang tahanan sa mga karapatan ng isang individual na nagsisimula sa mismong punto na siya'y iluwal sa mundong ibabaw. Tahanan kung saan unti-unti niyang makikilala ang mundo at ang lugar kung saan unang malilinang ang kanyang pagkatao. Tahanang hindi lamang magsisilbing silong sa init at unos, ngunit tahanang ligtas at punong-puno ng pagmamahal. Ito ang uri ng tahanan na pangarap ng ginang na si Nanay Florence at ng kanyang anak na si Ate Joanne. Tahanan na sa kanilang palagay, maaaring hanggang malayong pangarap na lamang. Biyaya ang buhay. Biyaya ang pagiging buhay. Ngunit biyaya pa rin nga bang maituturing kung ang tahanang magkukup-kup sa'yo sa kabila ng maingay at ng magulong mundo ay ang lugar kung saan payapang nahihimlay ang mga patay? Kabilang ang Manila North Cemetery sa pinakamalaki at pinakakilalang sementeryo sa buong Pilipinas. Para sa iilan, lungkot ang dulot ng lugar na ito. Lugar na nagpapaalala kung gaano kalunos-lunos ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit para sa iilan tulad ni Nanay Florence, sementeryo ang tanging lugar na maaaring magparamdam sa kanila ng pag-asa sa gitna ng hamon ng buhay. Nandito po ako ngayon para tanungin po kayo patungkol po sa mga karanasan ninyo dito sa Manila North Cemetery. Pero bago po yung lahat, okay lang po ba kung malaman po natin yung pangalan ninyo? Oo. Ako si Joanne Tuason, 52 years old, may 6 na anak, isang lalaki, 5 babae. Ano po nanay, ano pong pangalan Ako po ninyo? si Florence Raimundo. Nakatira rin po ako dito sa Manila North Cemetery. 6 din po ang anak ko. 5 lalaki, 1 babae. Ayan. So po ako rito ng born of 1987 na po ako. Dito ko na po napalaki ang aking bunsong anak. Ayan po. Kayo po nanay, kailan po kayo unang tumira dito? 32 years na. Kang din nakatira sa labas, ganun. Kung ano naman yung mga nangyayari sa labas, ganun din naman nangyayari dito. May mga addict din, may mga dito din, ganun. May mga magnanakaw sa labas, may magnanakaw din dito, may magugulo din, ganun. Si mama ko. Ay magnanay po kayo. Anak ko, yan ang anak ko, the only daughter. Opo. Kasi po, yung pong kasing tinitirahan namin na malaking lupain, binenta ng auntie ko. Lumuwas ang auntie ko ito sa Pilipinas para maibenta na niya yung lote. Kasi po, iisa na lang siyang nabubuhay dahil sa kung sila nakatira sa Amerika. So, lahat ng mga kapatid niya, magulang niya, patay na. Dito rin nakalibing sa Manila North Cemetery. Ngayon, ang sabi rin niya sa akin, mangkin ka niya kasi nagbabayad ng amilyar, lalo mataas ang bayaran ng amilyar, ibebenta ko na lang ito, then bibigyan ko rin kayo ng share para meron kayo ng transportation na matitiran. So naisip ko naman din po na may nagkayag sa akin na taga rito sa Manila North Cemetery. Sabi niya, kakayanin mo ba kung ikaw ay mananatili rito na huwag kang makinig sa mga sabi mo na nagpaparamdam, ganito, gano'n. Nasa sa iyo yun. Ngayon, ang sabi ko, ay hindi ako natatakot. Sabi ko gano'n. Sige, parang hindi yung lahat time na nangungupahan ka.
wala man akong hanap buhay. Hanggang eto na nga, pinasok ko rito sa Manila North Cemetery, naging bilang ako caretaker ng ganito. Okay naman po, mababait naman po sila. Bukod sa binabayaran na kami ng taunan, kapag naman sila dumadalaw, nakita naman nilang maayos. Nagbibigay pa sila ng konsiderasyon para sa akin. Ang konsiderasyon po ba na yun na yung pagpapatira po sa inyo dito ng Opo, libre? unang-una yung pagpapatira ko dito. Pag pumadalaw sila, nagbibigay pa ng kahit papanong mamamigay ng pagkain, bigas, bibigyan pa ako ng konting pera. Yun po, nagpapasalamat ako. Yun na yung kinabubuhay namin dito, yung pag-aalaga. Tapos kapag kami magpapagawa or may namatay, sa amin binibigay yung patrabaho, yun. Okay naman yun. Tapos nagtitinda-tinda rin kami, ganun. Pag undas, binibigyan kami ng pagkakataon na makapagtinda, ganun. Palagi pong meron kwan sa amin dito, palagi kaming kinukuan. Hindi naman kami matuloy-tuloy na mabigyan na, sabi, bibigyan kami ng bahay sa labas, bago hindi naman po natutuloy. Pero sabi ko, kung sakali man ay mabigyan kami ng bahay, pwede naman din tatanggapin ko, gagawin ko lang na paglalagyanan ko lang ng mga gamit ko. So, sa araw-araw, kailangan nandito rin ako. Dahil malaking bagay ito nandito. Kasi dito, alam nyo ba, pag wala kami rito, kami talaga ang kailangan dahil kami talagang namamahala, masusulot itong alaga namin. Pero ako, ayoko na. Kasi iba na environment dito Andi dito na nagtatago lahat ng mga, mga adik, mga masasamang loob. Ganun. Hindi mo alam na baka mamaya bigla kang pasukin. Kita mo, yung lugar namin, pwede kami pasukin. Diba? Kaya yun din nakakatakot. Kaya lalo mga anak ko, puro halos babae. Kaya nakakatakot din. Makatapos sila ng pag-aaral at wag nilang gayahin yung ganitong pamumuhay. Magkaroon sila ng sarili nilang pamumuhay na maganda para sa kanila. Nagtitinda-tinda kami, may sari-sari store kami, tapos namamasukan ako bilang tindera, ganun. Napo-provide ko naman yung mga pangangailangan nila sa eskwela kasi wala naman silang bayad nung di ba, elementary, high school, wala naman binabayaran yan. Maliban sa yung mga project lang, nakakayanan ko naman. Kaya lang ngayon, yung college ko naman, may mga pinsan naman ako taga ibang bansa na tumutulong naman sa akin na para matustusan ko yung pangangailangan ng college. Nung makapagtapos siya ng pag-aaral, ayun nga, sabi ko sa kanya, minto ka na muna. Kasi noon last year, huminto siya, nagtrabaho siya sa SM. Ngayon, nag-self-supporting siya. Tapos, ngayon, parang hindi niya nakayanan kasi gusto niya magkaroon siya scholar. So, sabi niya, tigil siya sa pagtatrabaho sa SM. Kaya ngayon, suporta na lang siya ng pinsan ko kasi matalino naman. Sa sandaling oras na nakausap ko si Ate Joanne, naramdaman ko ang walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ang klase ng pagmamahal na kayang talikuran ang sariling buhay at pangarap para sa mga anak. Ang tanging hiling at panalangin ni Ate Joanne ay ang makapagtapos ng pag-aaral ng kanyang mga anak at bumuo ng buhay malayo sa sementeryo. Simple man ang pangarap ng mga kagaya ni Ate Joanne at ng ilan pang mga batang lumaki sa sementeryo, ngunit buong puso silang naniniwala na bukas makalawa, maaaring magbago ang buhay nila. Nawa, sa susunod na magtagpo ang mga landas namin ng mga taong nakilala ko sa sementeryo, maipagmalaki nilang matagumpay nilang nabago ang kanilang mundo. Ito po si Shane Curate at ito po ang Bantay Buhay.
Para sa akin, bilang isang estudyante na may pribilehiyong bigyan ng maraming oportunidad sa buhay, napansin ko si Aling Florence at si Ate Joan ay pinakita nila ang kanilang kalakasan sa mga hadlang na binigay sa kanila ng buhay. Sa anumang kapalaran na tamo nila sa parin, sila pa rin ay nagpapakita ng katapangan upang makita magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang aking natutunan sa buhay nila ay hindi lang umiikot sa gamit. Natutuwa ko na sa buhay ang kailangan mo lamang ay ang pagpamahal sa isa't isa. Ako si Angeline Mondragon. Matapos namin maisagawa ang dokumentaryo tungkol sa mga taong naninirahan sa North Cemetery, isang aral ang tumatak sa akin at yun ay makontento sa buhay na mayroon at huwag ikumpara ang buhay na nararanasan sa karanasan ng ibang tao. Dahil may mga taong hindi pinalad na magkaroon ng marangyang buhay na meron ang karaniwan sa atin. Mula sa kanilang karanasan, natutunan ko ang halaga ng pagtutulungan at pagmamahal sa pamilya. Sa loob ng sementeryo, kahit na may kahirapan, nahanap nila ang dahilan upang lumaban at mangarap para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang kwento nila ay nagsisilbing inspirasyon na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may pag-asa at tiyaga na humahantong sa tagumpay. Isang paalala na ang tahanan ay hindi lang tirahan, kundi isang lugar ng pag-asa. Isang pribilehiyo pala talaga ang magkaroon ng tahanan na puno ng pagmamahal na hindi kailangan mangamba kung ikaw ba ay mauulanan o maaarawan. Aking natutunan na ang buhay at gamit na meron ako ngayon ay dapat hindi ko tinitake for granted sapagkat bibilang lamang ay may access sa ganito. Ang mag-inang si Aling Florence at Ate Joan ay nagpakita ng katapangan dahil sa kabila ng kanilang hirap na nararanasan, patuloy pa rin silang tumitingin sa liwanag ng pag-asa na baka balang araw may matawag na silang sarili nilang tahanan. Bilang isang estudyante na may pribilehiyo, napansin ko ang lakas at tipay ni Aling Florence at Ate Joan na naninirahan sa sementeryo. Sa kabila ng kanilang kaligayan, patuloy silang lumalaban at nagpapakita ng matinding determinasyon. Ang kanilang kakayahang magpatuloy sa kabila ng hirap ay nagbibigay sa akin ng mas mataas na pagpapahalaga sa mga bagay na madalas ay hindi ko pinapansin. Ipinapakita nila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang magsikap at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Natutunan kong hindi lahat ay may pribilehiyong magkaroon ng maayos at ligtas na tahanan. Ang kwento ni na Aling Florence at Ate Joan ay nagpakita sa akin ng katotohanan ng kahirapan. Kung paano ang ilan ay napipilitang manirahan sa sementeryo dahil wala silang ibang mapuntahan. Sa kabila ng kakulangan sa tubig, kuryente at seguridad, patuloy silang nagsisikap at umaasa sa pagkakataong magkaroon ng mas maayos na buhay. Bilang isang estudyante, naunawaan ko na ang tahanan ay hindi lang isang lugar, kundi isang karapatan. Hindi ito dapat maging isang pangarap lang para sa mga tulad ni na Aling Florence. Ang kanilang kwento ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagmalasakit sa kapwa. Kung minsan, ang karapatan ay hindi lamang nagtatapos sa mga bagay na umaabot at nagwawakas sa korte. May mga pagkakataon na ang karapatan na nalilimutan ay iyong mga maliliit na bagay, tulad na lamang ng tahanan. Ako po si Shane Dorothy Puret at mapalad po akong mabigyan ng pagkakataon na personal na makausap si Lola Florence at si Ate Joan. Sa maikling panahon na nakausap ko sila, maraming bagay po akong natutunan. Maraming bagay akong napagtanto ko na dapat kong ipagpasalamat, kagaya na lamang ng aking pamilya at ng aming tahanan. Napagtanto ko rin noong mga panahon na nakausap ko sila na masaya sila sa buhay na kung anong meron sila. Pero bilang isang mag-aaral at simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas, alam ko na hindi dapat nagwawakas sa pagiging kontento ng mga mamamayan ang kanilang karapatan. Bagkus, higit lalong dapat pag-itingin ang pagpapaalab at pagpapaabot ng mga karapatan na dapat nilang natatanggap tulad na lamang ng disenteng tahanan. Dagdag pa rito, alam ko na hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng simple at payak na tahanan ang pangarap ng mga taong kagaya nila. Kundi, gusto rin nilang magkaroon
ng sapat na pagkukunan ng sustento sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, hindi lamang sa kawalan ng tirahan umiikot ang problemang ito, kundi sa kawalan rin nila ng access sa maganda at maayos na trabaho.